Ayan guys, nandito tayo sa loob ng museum ng Carigara. And gusto ko magpasalamat kay Mayor Ed Ong for this wonderful time na binigay mo sa akin to feature Carigara. Itong nasa likod ko guys, ito si Dato Gara. And we will know about him. And meron silang history dito na maaari nating matuklasan. And marami dito mga artifacts, mga lumang mga kagamitan, the pre-Spanish na mga kagamitan. Ayan. Guys, saari kita sa museum. Wow, mga old money. Ma'am, pwede ma-explain na din mo kung ano mga adi ni ma'am. Ano niya, ma'am? Glass. Glass. Glass pro tray. This is protera. Mga piranat katuig, ma'am. Okay pa ito. Kaya ang research na. Mga century old. Yan guys, mga glass, mga kadaan. American time. Inihiya. Mga Chinese influence ito. Adi kan American. Ceramics, oo. American ceramics. American is a glass influence. Then ceramics is a Chinese influence. Adi yan, ma'am. Ano mga didi? This is the kaldaran on the kimona and the saya. Kung baga sa Taal, saya at baro. This is kimona. Mga century old na ba ini, ma'am? Yeah. Because, patay ng mga una. So this is mestiza dress with candoga. This is candoga. Candonga. Candonga. Parang alampay. Oh. Alampay. Ano pinyaklot ito, ma'am? Yeah. This is pineapple. Hindi naman original nga tagiya ito. It was donated by some of the old people here in Carigara, like the Lauron family. Adi ma'am, ano adi? This is Berina. It's a religious artifacts in here. Usually, Jesus Christ is lying there. Pero wala na. Kinuha siguro, maybe it's gold, so they just listen din here, but wala na an image name. Oh, gold. Adi hiya, mga sudad. This is, baluster. Before, a big baluster nga nito, mga kadaan ng mga Balay. Mirror, candelaria, a different different kinds of candelaria, candle, place of candle. Mga lamp lamp. Diba? May nakita niyo? Oo. Lampara, tawag ito. This is image of the Rosario, the Holy Family. This is mga sila doon. Ano mga period of time ito yan? Mga Spanish time. Spanish time ini guys. Nga mga kitchenwares. Mga ceramics. Kanan panahon Chinese. Usually, diba, we are the kabisera. So, may da kami the trade market there. Oh. So, nakanira, nag-trade naman ang products. Oh. Tapos, nagdadarahiran product. Anira po niya. Oh, okay. So, iniliyangas na mga sila doon, it was dig up in the Binungtuan. Mga ano nga period of time? Mga Ming Dynasty pa. Ang Ming Dynasty. Guys, yun nga nakikita niyo. Nakikita natin yung mga Ming Dynasty pa to. During Chinese, no? Chinese Dynasty. And this one, mga ano, grabe mga ano ito, mga local household materials. Pero mga bakal na, no? This is painter's palette. Ito ang pinaka-tatsu or ginagamit. Ito is Chinese supplied metal basin, copper kettles, cast iron pans as early in 1609. Two handle copper utensils in here.
ini traditionally used sa Philippines for making fruit preserve. Kung nape-preserve kayo ng mga pinyap, ginagawang dulce, dyan nilalagay. So di may kadaan pa nga kuan. So ini Ang mga bata nga di pa wala na may abot. di ba may dakita kakao, kikiyo, so ginagawang tsokolate. So binoboil yung tsokolate, tas dito wini-west, ginaganyan. Tapos ito ganyan yan. Okay. But before making the chocolate, we have to the kikiyo seeds which have fried. Then the fried kikiyo seeds or cacao seeds, ninid ito, ginid so, and form into solid. So ibuboil na nga ni. Then ganyan. Iwewes, then ipuput lahat hadi nga small cups. Di. Di man di iba. So iya, mga amin iron, different iron. Ano nga period of time? Mas una ito, no? I think more than 60 or 80 years na ito. Ini yung pinaka-plancha itong panahon. Pinakauna na plancha. Inalagay lang ang uling dyan. Tapos may handle naman ito. Well protected din ngayon museum, ma'am. Kaya ito, mga mahal na itong klase. Oo. Okay naman. Meron But diri may maupay. Tapos Okay. ito ang sumunod. Yung charcoal, may cover na. Yung una, wala, no? Ito naabutan ko pa ito. Oo. So ito. Meron na yan ako duwa ito. These are martabanas. Martabanas. So, dito din minalagay yung mga food na preserve or nilalagyan para overnight ba dito nilalagay. Basta lagayan ito ng mga pagkain, lalong-lalo na prutas. Okay. Didi ma'am. Martabana. Ma'am, didi may mga kuan ho, mga gamit. Ito naman. Kada ako nga kuan niya. Dama. Tuba is our local wine, di ba? Waray na iniya nga paano niya sa glass, di ba? So making tuba. Tuba, So, oo. Tuba is our local wine. So to ferment or to make it a bahalina, we place it here. Okay. So after 3 months and up to 1 year, naging bahalina na. The more tastier na ang atong tuba. Adi naman niyan mga base. So mga base ini, ang tawag ini haira is mga different base, ini Chinese influence yata ito. Pati ito. Mga panahon pa ito, mga kampay, hupong-kupong. Para inihiya, nakanhila ini atong tungodhan trading From the Chinese. Oo. Kay ang pantalan is na doon man dito karigara. Tapos kung anong product na yung barter. So barter hirahan mga products from other countries nga barter liwatan abaka if we have abaka here or any product. Adi man. Ito bandolin. Oo. Parang guitar dia ito yan. Adi yung mga gamit. Ini gramophone, no? Gramophone. Di ba mga stereo? Kung noon una. Mga anot nga tuig, ma'am? CD or more than 60 pala ini. Adi yung mga kadaan pa nga plaka. Plaka ini. Grabe, gramophone yung tawag ito. 90s pa may. Ito Gramophone. 90s. 1900s pa to guys. Grabe ang tagal na to. 1900s. Pero ito ang mas latest mga 80 company. 1900s. Ito ang inya plaka na ibubot. Mga plaka Adihiya mga artifacts. Ano ini? Architectural Ito yung Rizal. Architectural artifacts na ginagawa ini sculptures nila. Adi mga chest. Ini nga chest. Oo. Mga jewelry jewelry box. Jewelry box. Tapos adi mga piano kadaan. Sundang naman sa antique battery show. Adi mga sundang. Mga pirat ka years nga mga. No. It shows lang nga this our livelihood. Okay. Ako sila gawas, papapintan. Dapat may danaguta ka museum. Dadayohon talaga ka mo din.
in Carigara. Siya ito ano? Yeah, by Cassidian, Cassidy. Mm. Thomas Cassidy is the founder. So in here, this is the Washarigi or post outside the house. So kaya nga tinawag gawas Harigi. Like you can see the post outside. So this is our old church there. Our Holy Cross Parish. So this is Gabaldon building, now the Hugaban Elementary School. And this is now the Carigara Municipal Library and Museum, the old municipal hall, the first municipal hall in Carigara. Kakano ba nag-establish yung Carigara? Anong year? Established. Ayan guys, sa pagre-research namin dito sa kanilang museum, ang Carigara founded on January 25, 1571. Now, kung meron kayong mga katanungan, you are curious about Carigara, punta na kayo dito sa museum ng Carigara. Ayan guys, bangin mapausa ka mo or baka magtaka kayo pagpunta nyo dito sa Carigara or whatsoever na mga maririnig nyo whatsoever. Hindi ko na pabanggitin kung ano mga issue na yan. Open ang museum nila to anyone. Okay? Mismo si Mayor na ang nagsabi. And magre-research kayo about Carigara. They're open, very friendly. Binigyan nila ako ng photocopy about the history of Carigara. Carigara kasi guys, once again, is very historical. Dahil ito ang naging kapital ng Region 8 or Samar Leyte before. Kasi hindi pa naman Region 8 nun eh. Nung siniparit ang Samar Leyte from Cebu, ito na ang naging kapital ng Samar Leyte, okay? Ganon kahalaga ang Carigara. And we will deep down. Mas lalalimin pa nating research about Carigara. Si Gara, isang dato na galing ng Borneo, na tumira dito sa lugar na to. Yung statue na yan si Dato Gara. Guys, itong tinatawag nila nga gawas harigi, yung sa Tagalog, labas yung haligi niya. Yan ang design niya, yung lumang bahay. Ayan guys, nandito tayo sa Barangay Canal, Carigara, Leyte. Dito natin makikita ang statue ni Gara. Hindi na nila matrace kung kailan to na-build. Ayun. Monument. Tayo to, monument, statue. Ayan guys, si Dato Gara. And I will use my rear camera para mas maganda. May naman din yung history. Binungto. Dato Gara. Ito guys, Dato Gara, the founder of Carigara. The birth of a town. In 1379, Dato Gara landed in this area and settled in this household of 77. The small settlement, simply called Cangara, grew into a town which at one time was the capital of Leyte and Samar. It was also the first capital of Leyte. The name by then has evolved into Calgara, then to Carigara during Spanish era. To commemorate the birth of Carigara over 600 years ago, we are putting up this statue representing the founder of the town, Dato Gara. Ayan guys, nabasahin natin to para mas lalong mas maintindihan. Binungtuan Memorial. These ruins are all that remain of the church built by the Jesuits at the turn of the 16th century and described as one of the biggest and most beautiful in the island. It was the parish church of Carigara from 1602 to 1859. As the place of worship for over 200 years,
This part of the Binungtuan is hallowed ground. This is where the Christian ancestors were baptized, married, and had their last rites. We owe them, our sisters, the ancestors, the memory and a memorial. But this memorial is not only for our Christian ancestors. It's also honor the original settlers of the town and the Jesuits who made it gateway of Roman Catholicism in the region. It is a testament to the history of Binungtuan and the beginnings of Carigara. Inaugurated on 29 June 2000, Binungtuan Memorial is a project of LGU Carigara in collaboration with Carigara 400 Incorporated. Ikaw sir, pag-explain mo dito sir. O sige, go. Kuan na niya sir, dati amin yung pinaka-altar talaga niya iya main. So, hiningaw. Ang altar din simbahan. Amin niyan, pinaka-kuan niya, pinaka-main altar. Harani din sir para mabata ng boses. Sige, main altar. So dati niya nga rubble is, kuan niya altar talaga is gin-preserve nala as a sacred kay kung mawawara is siyempre aton nga kasugaran. May din ni balo sa aton nga makukuha. Kaya kung tanggalon tayo ni, siyempre kanang ginuugo din ni pagkuhan. Para makitang Carigara nga, ang mga tao nga, dilagyapan ang isang altaran at pa nga mga panahon. Mga alpera na katuig, anong nga year natin dog didi? 16th century siguro. 16th century. Si Matilibuto na ito. Ano nangyari din nga area? Ini mismo. Ini mismo ini ano? Memorial Park. Memorial Park na din yun. Kada tama ano. Kanang chapel good talaga to kay pinaka-wall. Pinaka-wall. Yan guys, pinaka-wall to ng ano, ng chapel nila oh. Kasi sobrang luma na, yung iba natitibag na. Sira. So yun ang pinaka-altar before.